Hindi po pride yung original meaning ng rainbow, mga kapatid. So gusto ko pong i-educate lahat, no? Kailangan po natin maunawaan ngayon, at gusto ko sabihin diretsuhan, gawain po ng demonyo yung kumakalat, nagtitrending ngayon sa panahon na to, no? Sa generation na to, no? Binago ng demonyo yung pinaka original meaning ng rainbow. Kasi simulat sa pool pa lang, di ba? Si Satanas is magnanakaw, sabi sa John 10:10, na po rito magnanakaw, yung demonyo tinutukoy doon para pumatay, magnakaw, saka mangwasak. So walang ibang gustong gawin si Satanas kundi magnakaw. At yung pride, kung babasahin natin Biblia, ay yung original na kasalanan ni Lucifer, kaya siya tinapon sa langit at siya ngayon is Satanas na. Welcome nga pala sa channel na to. This is Jay Walker of Sons of Korah. Kung bago ka dito, please consider subscribing. Araw-araw po nag-upload ako dito ng mga godly content, no? Kasi po ako naniniwala ng Biblia is hindi po religious book. Yan po is manual ng ating buhay na magagamit natin sa ating practical na araw-araw na pamumuhay. So ngayon kapatid, no, mainit na topic kasi ito about LGBTQ, okay, about pride. Okay, June daw is Pride Month. So yun po, unang-una po, disclaimer lang po, hindi po ako hater ng kahit sino pong LGBT. Wala po akong kaaway na LGBT member, okay? Actually, marami pong kaibigan ng mga gay sa mga lesbian na mababait po sila. So ito pong video na to is ginawa ko lamang, okay? Para po educate yung mga tao, especially mga bata, kung ano ba meaning talaga ng rainbow. Since I'm a Christian, I'm a believing Christian, so naniniwala ako sa Bible. So i-share ko po kung ano talaga yung pinaka-meaning ng rainbow. Number one is ito, no. Ang original meaning po ng rainbow is pangako ng Diyos. So ayun po yun talaga, God's promises. Kung babasahin po ng Genesis, okay, especially sa Genesis 6 hanggang Genesis 10, ayun po yung story ni Noah. So kwento ko lang po, no. So alam po natin lahat, simula po ng bata pa tayo, si Noah yung gumawa siya ng malaking ark, pinagawa siya ng Diyos. Tapos pinasaka yung mga hayop, okay? Ano ba meaning? Bakit nga ba pinabaha ng Diyos yung buong mundo na yun? Kasi noong time po na is talagang laganap na yung kasalanan. Talagang umabot na daw sa trono ng Diyos yung kasalanan ng mga tao. And sabi ng Diyos kay Noah, gagawa siya ng panibagong generation sa pamamagitan ni Noah at ng kanyang mga anak na papasok dito sa sa arko. So ngayon, pinabahan ng Diyos, to make the long story short, namatay yung mga tao. Okay, namatay yung mga tao, sila yung nabuhay. And kung babasahin po natin yung Genesis verse 9, chapter 9, ito na yung nawala na yung baha. And si Noah is nag-offer siya sa Diyos. Okay, so nag-offer siya sa Diyos na natuwa ang Panginoon, nalugod siya. And dito binitawan ng Diyos yung pangako niya kay Noah, na sinabi niya, okay, ito yung rainbow, ito yung tatak mababasa niyo sa Genesis 9 verse 13, sabi ganito, I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of my covenant between me and the earth. So kapatid, gusto ko sabihin po sa inyo, covenant po ng Diyos yung ibig sabihin ng rainbow. So actually dati wala pang ulan, okay, nung hindi pa bumabaha, tapos wala pang rainbow. So ngayon, ginawa ng Diyos yung rainbow is para ipaalala sa Kanya, okay. So parang sinabi ni God na every time na umuulan, after ng ulan may rainbow. So gusto ko ipaalala sa sarili ko mismo na hindi ko nagugunawin muli yung sangkatauhan sa pamamagitan ng baha. So ayun po, yung clear po tayo doon. Yun po talaga meaning ng rainbow, no. So sana nauunawaan po natin pag may tatanong po sa atin, no. Gusto ko po educate lalo yung mga bata na hindi po pride talaga ang pinaka-meaning ng rainbow. So ayun po yung malinaw. Since ngayon June is maraming naniniwala Pride Month daw. So nakiki-Pride Month sila, sinasabi nila, no, talagang pinupush nila Pride Month daw ito. Gusto ko lang po sabihin sa inyo, ano po ba meaning ng pride? Okay, pride, actually pride po is kasalanan po yan. Malinaw po sa Biblia, isa po yan sa pinaka kinamumuhi ang kasalanan ng Diyos. Okay, kung di lang po ninyo nalalaman, ang pinakaunang kasalanan sa history ng eternity is pride. Okay, mababasa po ninyo ang unang nagkasala talaga, okay, sa history ng eternity is Lucifer. Sa Isaiah 14 verse 12, no, talagang kaya siya anghel siya, nagkaroon siya ng pride at binagsak siya ng Diyos dito sa lupa. So malinaw po yan. So pag nakiki-pride man kayo, no, parang sinasabing you are pro Lucifer. Bakit? Sino ba nag-originate ng pride? Sino ba nagpauso niyan? So actually ganito po, hindi po against again, okay, inuulit ko po, wala po akong
kinakalaban ng mga personality. Wala po akong kinakalaban. Gusto ko lang po educate yung mga tao gamit ang Biblia. Natutuwa ako by the way sa mga LGBT member na talagang nilalaban din nila yung morality. Like ni Pani Serrano. Okay, shout out dito sa tao na to kay Ricky Reyes, Talagang yung morality, talagang ine-educate nila yung mga kapwa nila gay, na wag maging bastos, 'di ba? Talagang wag maging garapal. Talagang marami actually, may sa TikTok mayroon ako nakita gay siya, tapos sinaway niya yung kapwa niya gay kasi namimigay ng 3,000. So salute sa mga ganung mga gay LGBT member. Pero ito lang po, tayo marami rin tayong kilala ng mga sikat, mga celebrity na mga gay, tapos kita mo yung kabastusan talagang kahit may mga batang nanonood, hindi ko na papangalanan yung mga ganung tao. So siguro may idea kayo kung sino yung mga yun, Saka ito, pansin ko, tingnan mo, Pride. Every time may mga sila parade, sino yung binabastos nito mga to, di ba? Laging si Jesus. Ayun yun So makikita mo na yung pride, okay, is galing niya kay Satanas, okay, and it is an antichrist spirit. So malinaw po yan. Gusto ko po sabihin sa inyo diretsuhan, sana maging aware ka na espiritu ni Satanas yung kumikilo sa grupo na yan. Kasi pansinin mo, di ba, pag may mga sila parade, ang binabastos nila si Jesus, hindi si Buddha, hindi si Allah, hindi si Muhammad. Samantalang sa mga Arab country, pinupugutan sila ng ulo dun, death penalty pag nahuli yung mga homosexual. Pero bakit si Jesus yung nilalait nila, binabastos nila? Pag may mga parade sila, ginagaya nila si Jesus, nagko-costume sila ng Jesus. So imagine mo yung kapatid, gusto ko sabihin po sa inyo okay, si Lucifer, okay, si Satan, siya po yung nag-originate ng kasalanan na pride. And yung pride po is isa yan sa pinakakinamumuhian ng Diyos. So kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo, sana wag ka makiki-pride month. So kung meron man, kung hindi mo to alam, sana buksan ng Diyos yung puso mo kung ikaw ay member ng LGBT, na sana tularan mo na lang si Fanny Serrano sa si Ricky Reyes, kasi yung iba talagang garapal, nakikita natin yung lantaran. So kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo malinaw na yung pride ay galing kay Lucifer, na hanggang ngayon ito yung ginagamit niya, okay, para laitin yung Diyos. Bakit? Kasi wala namang ibang pangarap si Satanas kundi maging katulad ng Diyos. So yung glory na para sa Diyos gusto niyang makuha. So ngayon makikita mo kung sino yung tinitira nila, walang iba kundi si Jesus. So makikita rin ninyo kung sino yung tunay na Diyos. So kapatid, ayun yung tunay na meaning ng pride. Okay, sinabi rin sa Proverbs yan, pride comes before distraction. So alam po ninyo, yung pride is walang mabuting idudulot sa'yo. Di ba? Sinabi ng Biblia rin yung nagpapakataas is binababa. So kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, sana maunawaan mo yung pride, hindi yan galing sa Diyos, and sana talikuran mo yan. So ngayon sa Christian, dapat nating tugon, okay, para sa mga ganyan? Kasi lalo ngayon, talagang talamak yan. Happy Pride Month. Unang-una, gusto ko sabihin sa iyo, kapatid, wag ka Happy Pride Month, okay? Kasi pag nakiisa ka dyan, parang sinasabi na yes to Satan, yes to pride. So okay kapatid, lalo kung Christian ka, okay, so consider mo yung mga napag-aralan natin ngayon, okay? Wag kang makikiayon sa mundo. Sinabi ni Pablo yun, di ba, sa Roma 12, do not conform by the pattern of this world. Kundi, sabi niya, hayaan mong baguhin yung isip mo ng salita ng Diyos. So kapatid, ngayon alam mo yung meaning na pag-aralan natin, Huwag kang makiki-pride month, okay? Pangalawa, ganito, huwag din natin silang batikusin, okay? Okay, ako, sinasabi ko lagi ito, with compassion, sabihan natin sila, okay? Pwede kang tawag dito, huwag kang makikisang-ayon, pero huwag mo naman silang aawayin din. Okay, pakita mo rin yung pagiging Kristiyano mo, ipakita mo rin yung pagiging maayos mo, mapagmahal mo, pagiging maunawain mo. Okay, pero huwag kang makikiisa. Pero huwag mo rin silang makikikompromiso ka para mas iniisip mo sasabihin ng mga to kaysa sasabihin ng Diyos. Kapatid, manindigan ka sa salita ng Diyos. Okay, huwag mo silang babatikusin ng harap-harapan, okay, judging the appearance, kundi sabihin mo yung totoo sa kanila rin. Okay, maging malambing ka, maging mapagmahal ka, huwag kang maging marahas na yung iba naman OA alam ko naman hindi naman Christian yun, may mga slogan sinasabi mga ganito daw is susunugi sa impyerno. Kapatid, as a Christian dapat mas malalim unawa natin, pero wag kang makikisa sa kanila. And kapatid, ganito, wag mo susuportahan yung mga ganyan. Okay, pakita mo
ipakita mo, ipadama mo sa kanila na hindi ko sumusuporta. And pag tinanong kanila bakit, sabihin mo kasi Christian ako, sabi sa Bible ganito. So yun na yung time kapatid, no? Tandaan mo to open rebuke is better than secret love. Napakahalaga po niyan. Saka ito, may warning ako sa mga Christian na nakikiisa dyan. Okay, kasi hindi mo sinasabihan kasi iniisip mo baka magalit sila. Alam mo, sinabi ni God kay Ezekiel, no? Ezekiel 3:20, sabi ng Diyos ganito, pag sinugo kita, okay, para sabihan yung isang taong makasalanan na mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan at hindi mo siya sinabihan at siya ay namatay, yung dugo niya ipapatong sa ulo mo. In short, may pananagutan ka kapatid, no? May pananagutan ka sa generation na to pag nakikisa ka dyan. So, ayun lang kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo na, no? Okay, yung pride is galing sa demonyo at yung rainbow, ang ibig sabihin niyan is covenant ng Panginoon. So, as a Christian kapatid, mag-pray tayo, ikalat natin yung word of God, no? Kung sila hindi sila nahihiyang gawin yan sa kalsada, sa social media, kapatid, wag mo rin ikahiyain salita ng Diyos. Kasi bakit? Yung salita ng Diyos yung magliligtas sa mga tao. So ayun yung kapatid, God bless. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan po kayo, no? Kung naging helpful yung video na to, please consider subscribing and pwede po kayo mag-comment ng mga opinion po ninyo, no? Sama-sama po tayong matuto. And God bless mga kapatid, kita-kita sa susunod na video.